Mga idol, hindi ko alam kung napansin nyo agad, pero sa thumbnail pa lang, may kakaibang tensyon na. Yung tipong hindi lang basta kilig, may halo ng intriga. Nakakagulat si VNC, yan ang tanong na agad pumapasok sa isip ng maraming fans. At syempre, hindi mawawala ang pangalan ni Kailangap Edo. Bakit? Ano bang meron sa eksenang to na parang may deeper meaning? Sa unang tingin, parang simpleng moment lang, si VNC nasa driver's seat, hawak ang manibela, parang kalmado, pero kung titignan mo ng mabuti, may kakaibang aura. Yung mga ganitong eksena, hindi basta-basta. Kasi kung matagal ka nang sumusubaybay sa kanila, alam mong hindi lang ito about sa pagdadrive. May story yan sa likod. At dito na nagsisimula ang tanong ng mga fans, si Edo ba ang nagturo? Dahil kung maaalala nyo, dati si VNC, medyo reserved, mahiyain pa sa ilang bagay. Pero ngayon, ibang-iba na, mas confident, mas independent, at parang mas may sariling desisyon sa mga ginagawa niya. Kaya ang tanong, coincidence lang ba ito? O may influence talaga si Kailangap Edo sa pagbabago ni VNC? Napapansin ko rin sa comments ng mga supporters, hati ang opinyon nila. Yung iba, kinikilig, kasi kung si Edo nga ang nagturo, ibig sabihin may bonding moment sila na hindi natin nakita. Yung tipong private pero meaningful. Pero yung iba naman, nagtataka, bakit parang biglang may shift sa dynamics nila? At dito na pumapasok ang intriga mga idol, kasi hindi lang ito tungkol sa pagmamaneho. Para itong simbolo ng pagbabago. Parang sinasabi na si VNC, unti-unti nang nagiging mas independent, pero kasabay nun, lumalalim din ang koneksyon niya kay Edo. May mga nagsasabi pa nga, ito na ba yung next level ng relasyon nila? Hindi man direktang sinasabi, pero ramdam ng fans. Yung simpleng eksena, nagiging malaking usapan. At kung mapapansin nyo, yung arrow sa gitna ng thumbnail, hindi lang basta design yan. Parang may gustong ituro. Parang sinasabing, tingnan nyo to, may dapat kayong mapansin. Kaya habang pinapanood natin ito, hindi lang tayo basta nanunood, nag-oobserba tayo. Hinahanap natin yung maliliit na detalye. Yung mga tingin, galaw, at vibes na hindi sinasabi pero ramdam. At dito pa lang sa simula mga idol, ramdam ko na, hindi ito simpleng content lang. May lalim, may kwento, at posibleng may revelation na paparating. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong bibitaw. Kasi kung ganito pa lang ang intro, paano pa kaya sa mga susunod na eksena? Abangan natin, dahil pakiramdam ko, may mas malaki pang pasabog na darating. Mga idol, dito na mas lalong umiinit ang usapan, kasi habang pinapanood mo yung eksena, mapapansin mo na hindi lang simpleng, natuto mag-drive, si VNC. May confidence na kakaiba. Yung galaw niya sa manibela, hindi yung tipong baguhan, parang may nag-guide talaga sa kanya ng maayos. At doon na pumapasok ulit ang pangalan ni Kailangap Edo. Kasi kung iisipin mo, sino ba ang pinakamalapit sa kanya na pwedeng magturo? Hindi naman ito basta-basta aaralan lang sa isang araw. Kailangan ng oras, patience, at syempre, trust. Dito na kinikilig ang fans mga idol. Kasi kung si Edo nga ang nagturo kay VNC, ibig sabihin may mga oras sila na magkasama, yung walang camera, walang script, walang ibang tao. Yung tipong tahimik lang pero meaningful. At aminin na natin, doon kadalasan nabubuo ang mas malalim na connection. Pero hindi rin mawawala ang intriga. May mga netizens na napapaisip, bakit parang hindi ito openly sinasabi? Kung talagang si Edo ang nagturo, bakit walang direct na confirmation? May tinatago ba? O baka naman gusto lang nilang i-keep private ang ilang bagay? At mapapansin mo rin sa expression ni VNC, may halong focus pero may konting ngiti. Yung tipong komportable siya, hindi siya kinakabahan. At para sa iba, malaking indikasyon yun na sanay na siya, at may tiwala sa sarili. Pero ang mas nakakakuha ng atensyon, yung possibility na si Edo ang dahilan kung bakit nag-level up ang confidence niya. Kasi kung babalikan natin ang mga nakaraang moments nila, makikita mo talaga yung growth ni VNC. Mula sa simpleng presence, ngayon mas nagiging assertive na siya. At hindi mo maiiwasang i-connect yun kay Edo, lalo na kung lagi silang magkasama. Kaya tuloy ang tanong ng fans, ito na ba yung epekto ng pagiging malapit nila sa isa't isa? Yung tipong hindi lang emosyonal na connection, kundi pati personal growth, nadadala nila sa isa't isa. At dito na mas lalong nagiging interesting ang kwento mga idol, kasi hindi na lang ito tungkol sa kilig. May development, may pagbabago,
At posibleng may mas malalim pang nangyayari sa likod ng camera. Habang tumatagal, mas nararamdaman ng mga supporters na may something special talaga. Hindi man lantad, pero hindi rin may tatago. Kaya sa puntong ito, isang bagay ang sigurado, hindi lang simpleng pagmamaneho ang pinapanood natin. Isa itong pahiwatig, isang clue, isang bahagi ng mas malaking kwento nina Edo at Viancy. At kung ganito naka-intense ang mga detalye, ano pa kaya ang susunod na mabubunyag? Mga idol, kapit lang, kasi palalim ng palalim ang intriga. Mga idol, dito na tayo sa part na mas lalong nagiging mapanuri ang mga fans, kasi habang tumatagal ang eksena, mas maraming napapansin na detalye na hindi agad halata sa unang tingin. Una sa lahat, yung setting mismo, nasa loob ng sasakyan, gabi, tahimik ang paligid. Yung ganitong vibe, hindi ito pang random lang. Madalas, dito nangyayari yung mga seryosong usapan, yung mga bonding na walang istorbo. Kaya maraming fans ang nag-iisip, kasama ba si Kailan Gap Edo dito bago o pagkatapos ng eksenang ito? Kasi kung iisipin mo, hindi naman basta lalabas si Viancy para mag-drive ng mag-isa kung hindi siya fully confident. At yung level ng comfort na pinapakita niya, parang may nagbigay sa kanya ng assurance. At sino ba ang madalas magbigay ng ganong klaseng suporta sa kanya? Siyempre, si Edo agad ang pumapasok sa isip ng marami. Pero eto pa ang mas intriguing, mga idol, yung maliit na detalye sa loob ng sasakyan. Yung nakasabit na cross. Para sa iba, simpleng dekorasyon lang yan. Pero para sa mga mapanuring fans, simbolo yan, ng guidance, protection, at faith. Parang may mensahe na kahit may pagbabago sa buhay ni Viancy, grounded pa rin siya. At dito na pumapasok yung mas malalim na interpretation, paano kung hindi lang si Edo ang factor sa pagbabago niya? Paano kung kombinasyon ito ng personal growth, faith, at mga taong sumusuporta sa kanya? Pero syempre, hindi mawawala ang kilig factor. May mga fans na nagsasabi, iba na talaga ang aura ni Viancy ngayon. Mas blooming, mas confident, at parang mas masaya. At sa mundo ng mga supporters, hindi yan basta coincidence. Laging may dahilan. At kadalasan, ang dahilan, may kinalaman sa puso. Kaya tuloy, mas lalong umiinit ang tanong, hanggang saan na nga ba ang totoong estado ng relasyon ni Kailan Gap Edo at Viancy? Hindi man sila nagsasalita ng direkta, pero yung mga ganitong eksena, parang nagsisilbing pahiwatig. Yung tipong, basahin nyo sa pagitan ng mga linya. At kung mapapansin nyo, habang tumatagal, mas nagiging natural ang lahat. Walang pilit, walang arte. At doon mas lalo nagiging convincing para sa fans na may something real. Pero mga idol, dito rin pumapasok ang konting kaba. Kasi habang lumalalim ang connection na nakikita ng publiko, mas damadami rin ang mata na nakatingin. Mas maraming nag-oobserba, mas maraming naghahanap ng mali, at mas maraming gustong makisawsaw sa kwento nila. At alam naman natin, kapag ganito nakainit ang spotlight, kahit maliit na detalye, pwedeng palakihin. Kaya ngayon, hindi lang kilig ang dala ng eksena, may halong pressure, may halong expectation, at may halong tanong na hindi pa nasasagot. At ramdam ko mga idol, paparating na tayo sa punto na may mabubunyag na mas malinaw. Kaya huwag kayong aalis, kasi sa susunod na segment, baka doon na magsimulang mag-connect ang lahat ng piraso ng kwento. Mga idol, dito na talaga nagiging mas mabigat ang pakiramdam ng eksena, kasi habang pinagdudugtong-dugtong na ng fans ang lahat ng detalye, parang unti-unti nang lamilinaw ang isang bagay, hindi ito basta coincidence lang. Kung babalikan natin yung mga naunang moments ni Kailan Gap Edo at Viancy, mapapansin mo na may gradual build-up. Hindi biglaan. Parang dahan-dahan nilang pinapakita sa viewers ang pagbabago, pero hindi direkta. Parang may gustong ipaunawa, pero hindi sinasabi. At ngayon, sa simpleng eksena ng pagdadrive ni Viancy, doon biglang sumabog ang usapan. Kasi nga naman, bakit parang ang bilis ng development? From pagiging tahimik at medyo reserved, ngayon kaya na niyang mag-isa, confident, at parang ready na sa mas malaking responsibility. Kaya tuloy, may mga fans na nagsasabi, hindi lang ito skill, may story to. At hindi mo sila masisisi. Pero eto ang mas nakakaintriga, mga idol, may mga napansin din na tila pagbabago sa body language ni Viancy sa mga recent appearances niya. Mas open siya, mas expressive, at minsan, parang may gustong sabihin pero pinipigilan lang. Yung tipong may tinatago, hindi masama, pero hindi pa handang ilabas sa publiko.
At syempre, hindi mawawala si Edo sa equation. May mga haka-haka na baka siya ang silent supporter sa likod ng growth ni Viancy. Yung tipong hindi siya maingay, pero andyan lang, gumagabay, nagtuturo, at nagbibigay ng lakas ng loob. At kung totoo man ito, ibang level na yun ng connection. Pero habang kinikilig ang iba, may ilan din na nagiging mapagduda. Bakit parang walang direct na confirmation? Bakit parang laging may kulang sa kwento? At doon na pumapasok ang mas malaking intriga, may sinasadya ba silang itago? O baka naman, gusto lang nilang protektahan kung ano man ang meron sa kanila. Mga idol, alam natin, sa ganitong sitwasyon, hindi lahat dapat isa publiko. May mga bagay na mas maganda kung nananatiling pribado. Pero bilang viewers, hindi rin maiiwasan na magtanong, mag-isip, at maghanap ng kasagutan. At habang lumalalim ang usapan, mas nararamdaman na parang papunta tayo sa isang turning point. Yung tipong malapit na may magsalita, o may mangyaring magpapatunay sa lahat ng hinala. Kasi kung tutuusin, hindi na ito simpleng, nag-drive si Viancy. Isa na itong simbolo ng pagbabago, ng tiwala, at posibleng, ng isang relasyon na unti-unti nang nabubuo sa harap ng lahat, kahit hindi pa ito direktang inaamin. Kaya ngayon mga idol, mas lalong tumitindi ang anticipation. Ano nga ba ang susunod? May aamin ba? O mas lalo lang lalalim ang misteryo? Isa lang ang sigurado, hindi pa tapos ang kwento. At sa susunod na segment, baka doon na natin maramdaman ang pinakamatinding parte ng intriga. Mga idol, kung akala nyo hanggang obserbasyon at hinala lang ang lahat, dito na nagsisimula yung part na talagang magpapaisip sa inyo ng malalim. Habang pinag-uusapan ng fans ang eksena ni Viancy, may isang bagay na unti-unting lumalabas, yung consistency ng pagbabago niya. Hindi lang ito isang beses nangyari. Hindi lang isang video, sunod-sunod na moments na nagpapakita na may nangyayaring growth sa kanya. At alam nyo naman, kapag paulit-ulit mo nang nakikita ang isang pattern, hindi na yan aksidente. Dito na mas lalong bumabalik ang tanong kay Kailangap Edo. Kasi kung may isang taong consistent din na nasa paligid ni Viancy, siya yun. At kung iisipin mo, hindi malabong siya ang isa sa mga dahilan kung bakit ganito na ang confidence ni Viancy ngayon. Pero eto ang twist mga idol. May ilang netizens na napansin na parang may timing ang lahat. Yung mga moments ni Viancy, parang lumalabas sa tamang oras, yung tipong sakto sa init ng issue, sakto sa atensyon ng fans. Kaya tuloy may mga nagtatanong, natural ba talaga ang lahat? O baka naman may konting plano sa likod? Hindi ito paratangha, pero bahagi ito ng intriga na umiikot ngayon. At habang tumitindi ang usapan, mas lalong nagiging invested ang mga supporters. Yung iba, todo suporta, kahit ano pa yan, basta masaya si Viancy, go kami. Pero yung iba naman, gusto ng linaw, sana magsalita na sila para matapos na ang haka-haka. Kasi aminin natin mga idol, iba pa rin kapag galing mismo sa kanila ang sagot. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi may kakaila, ramdam ang connection. Hindi man ito direktang ipinapakita, pero sa mga maliliit na kilos, sa changes, at sa overall aura, may something talaga. At dito na pumapasok ang pinakaimportanteng tanong. Handa na ba silang ipakita sa lahat kung ano talaga ang meron sa kanila? O mas pipiliin nilang panatilihin itong tahimik, privado, at sila lang ang nakakaalam? Habang tayo, patuloy lang na nag-aabang, nag-oobserba, at umaasang balang araw, magkakaroon ng malinaw na sagot. Kaya mga idol, kapit lang. Kasi kung sa segment 5 pa lang ganito nakabigat ang intriga, ibig sabihin, papalapit na tayo sa mas matinding revelation. At sa susunod na segment, posibleng may mas malinaw ng pahiwatig. Huwag kayong aalis, dahil ang kwento ni Edo at Viancy, mas lalo pang iinit. Mga idol, dito na tayo sa punto na parang hindi na sapat yung basta panunood lang, kasi habang lumalalim ang kwento, mas nararamdaman mo na may mga bagay talagang hindi sinasabi pero pilit ipinaparamdam. Sa mga huling eksena na pinag-uusapan ng fans, may mga napansin na kakaibang timing sa galaw at presensya ni Viancy. Yung tipong hindi siya nagsasalita, pero parang may mensahe. Yung simpleng tingin, simpleng ngiti, pero ang daming binabasa ng mga supporters. At dito na pumapasok ang mas matinding haka-haka, kasi may mga nagsasabi na baka hindi lang si Kailangap Edo ang involved sa growth ni Viancy. May possibility na may ibang factor pa, mga taong nasa paligid, mga sitwasyong hindi natin nakikita,
o mga desisyong personal niyang pinagdadaanan. Pero kahit anong ikot ng usapan, bumabalik pa rin ang spotlight kay Edo. Bakit? Kasi sa lahat ng taong nakikita ng publiko, siya ang pinaka-consistent na konektado kay Viancy. At kung titignan mo ang pattern, parang may silent understanding silang dalawa. Yung tipong kahit walang salita, nagkakaintindihan. At dito na kinikilig ang fans, pero kasabay nun, tumataas din ang curiosity. May mga nagsasabi, parang may inaanti silang tamang timing. Yung tipong hindi pa ngayon, pero malapit na. At kung totoo man yun, ibig sabihin may plano. Hindi man scripted, pero may direksyon. Pero eto ang mas lalong nagpapainit ng intriga mga idol. May ilang netizens ang nakapansin na parang may mga pagkakataon na iniiwasan nilang pag-usapan ang isa't isa sa harap ng camera. Hindi totally, pero may hesitation. At sa mundo ng content, ang ganong klaseng behavior, kadalasan may ibig sabihin. Pwedeng proteksyon, pwedeng respeto, o pwedeng, may something na ayaw pang ilantad. At habang pinagdudugtong ng fans ang lahat, mas nagiging malinaw na parang may dalawang kwento na nangyayari, yung nakikita natin sa harap ng camera, at yung posibleng nangyayari sa likod nito. Kaya tuloy, mas lalong nagiging invested ang mga viewers. Hindi na lang sila nanunood, parang parte na sila ng paghahanap ng katotohanan. At sa totoo lang mga idol, ito yung mga moments na delikado rin. Kasi habang tumataas ang expectations ng fans, tumataas din ang pressure sa kanila. At kahit maliit na galaw, pwedeng bigyan ng kahulugan na mas malalim kaysa sa totoo. Kaya ngayon, ang tanong, hanggang saan ang kaya nilang i-handle na intriga? At kailan sila magsasalita para linawin ang lahat? Pero isang bagay ang sigurado, habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi ito simpleng kwento lang. May emosyon, may koneksyon, at posibleng, may katotohanang malapit ng mabunyag. Kaya mga idol, huwag kayong bibitaw. Kasi pakiramdam ko, sa mga susunod na segment, doon na natin mararamdaman ang pinaka-critical na parte ng kwento. Mga idol, dito na talaga nagiging mas komplikado ang lahat, kasi habang patuloy ang pag-aanalisa ng fans, may isang napapansin na hindi na basta-basta maipagkakaila, parang may unspoken tension sa pagitan ni Kalingap Edo at Viancy. Hindi ito yung negatibong tension ha, kundi yung tipong may lalim. Yung may gustong sabihin, pero pinipiling huwag muna. At sa mundo ng mga solid supporters, ito yung mga klase ng detalye na hindi pinapalampas. May mga nagbabalik tanaw pa sa mga nakaraang videos nila, yung mga simpleng kulitan, tinginan, at mga pagkakataong nagkakasabay sila sa mga eksena. Noon, parang casual lang. Pero ngayon, kapag pinanood mo ulit, iba na ang dating. Parang may hidden meaning na. At dito na pumapasok ang pinakamainit na usapan. May inaamin na ba sila kahit hindi direkta? Kasi kung titignan mo, hindi naman nila dinideny ang closeness nila. Pero hindi rin nila kino-confirm ang anumang mas malalim pa doon. Nasa gitna sila, at doon lalo nagiging interesting ang lahat. Pero eto pa ang isang napansin ng iba, mga idol. Parang si Viancy, mas nagiging careful na sa mga kilos niya kapag may camera. Hindi tulad dati na mas spontaneous. Ngayon, parang may konting pagpipigil. At para sa iba, senyales yun na aware siya sa mga mata ng publiko. At syempre, kapag may ganong awareness, ibig sabihin may iniingatan. Tanong ngayon, ano yun? Relasyon ba? Reputasyon? O baka naman yung connection nila ni Edo na ayaw nilang maapektuhan ng intriga? Habang si Edo naman, nananatiling kalmado. Yung tipong hindi siya nagbibigay ng kahit anong malinaw na clue. Pero minsan, sa mga maliliit na gestures niya, doon kumukuha ng meaning ang fans. Yung simpleng presence niya, sapat na para magbigay ng kilig at duda sa parehong oras. At dito na nagiging hati ang opinyon ng mga tao. May mga nagsasabing, real na to, ramdam na ramdam. Pero may iba rin na nagsasabi, baka naman binibigyan lang natin ng kulay ang lahat. At totoo naman, minsan, bilang fans, nadadala tayo ng emosyon. Pero hindi rin natin may kakaila na may mga bagay talagang napapansin na hindi normal kung walang deeper connection. Kaya ngayon mga idol, mas lalong yumiigting ang sitwasyon. Hindi pa man sila nagsasalita, parang ang dami nang nasasabi ng mga kilos nila. Hindi pa man umaamin, pero parang may unti-unting nabubuo sa harap ng lahat. At ang pinaka nakakakaba dito, paano kung biglang may isang pangyayari na magpapabago sa lahat? Isang revelation, isang statement, o isang eksena na hindi na kayang itago ang totoo.
Kaya kung akala nyo tapos na ang intriga, nag-uumpisa pa lang talaga. Sa susunod na segment mga idol, mas lalo pa nating bubuksan ang mga posibilidad, at baka doon na natin makita kung saan talaga patungo ang kwentong ito. Mga idol, kung narating nyo na hanggang dito, ramdam nyo na siguro, hindi na ito basta simpleng kwento lang. Sa dami ng napansin, sa dami ng napagdugtong-dugtong, parang unti-unti nang nabubuo ang isang larawan, pero kulang pa rin ang pinakaimportanteng piraso, ang kumpirmasyon. Dito sa part na to, mas lalong naging mapanuri ang fans. Kasi habang inuulit-ulit nila ang eksena ni VNC, may mga maliliit na detalye na lalo pang lumilitaw. Yung tipong hindi mo agad mapapansin, pero kapag nakita mo na, hindi mo na maaalis sa isip mo. Isa na doon yung aura niya, mas relaxed, pero may lalim. Yung parang may iniisip, pero hindi mabigat. At para sa maraming supporters, senyales yun na nasa maayos siyang estado, emosyonal man o personal. At syempre, hindi pa rin nawawala sa usapan si Kalingap Edo. Kasi kahit wala siya sa mismong frame, ramdam ng fans ang impluensya niya. Yung tipong, presence kahit wala sa eksena. At sa mundo ng mga nanunood, malaking bagay yan. Kasi hindi mo kailangang makita para maramdaman na may koneksyon. Pero eto na ang pinakamatinding bahagi mga idol. May mga nagsasabi na baka ang tunay na kwento ay hindi kung, sila na ba, o, may something ba, kundi kung paano nila pinipiling i-handle ang nararamdaman nila sa harap ng publiko. Kasi kung iisipin mo, hindi madali ang sitwasyon nila. Lahat ng kilos, may kahulugan. Lahat ng tingin, may interpretasyon. At bawat tahimik na sandali, pwedeng gawing intriga. Kaya posible na ang pinipili nila ngayon, ay kontrolin muna ang kwento. Hindi para itago, kundi para protektahan. At kung totoo man yun, mas lalo silang nakakakuha ng respeto mula sa ibang fans. Kasi hindi lahat ng bagay kailangan ilantad. May mga kwento na mas tumitibay kapag tahimik lang. Pero syempre, hindi mawawala ang kilig. Kasi sa bawat detalye na napapansin, sa bawat pagbabago na nakikita kay VNC, mas lalo lang lumalakas ang hinala na may espesyal na dahilan sa likod nito. At kahit walang direktang sagot, sapat na para sa marami ang ramdam. Kaya ngayon mga idol, nasa punto na tayo na dalawang bagay na lang ang pwedeng mangyari. Maaaring manatiling misteryo ang lahat, at tuloy-tuloy lang ang paghula ng fans. O, biglang may isang pangyayari na maglilinaw sa lahat, isang moment na hindi na kayang itago. At kung mangyari man yun, siguradong sasabog ang buong komunidad. Pero hanggang wala pang malinaw na sagot, isa lang ang masasabi natin. Ang kwento ni Edo at VNC, hindi pa tapos. Mas lalo pa itong lalalim, iinit, at posibleng magdala ng mas matinding emosyon sa mga susunod na kabanata. Kaya mga idol, kung kayo ay tunay na supporter, manatili lang, mag-obserba, at damhin ang bawat eksena. Dahil minsan, ang pinakamagandang kwento, hindi yung agad sinasabi, kundi yung dahan-daang nabubuo sa harap ng ating mga mata.